Takot kasi ang mga aswang sa asin kaya walang asin na nilagay sa pagkain. Sa labas naman ng bahay nila Maria ay mayroong kakaiba na parang mayroong mga mababangis na hayop na gustong pasukin ang kanilang bahay. Dahil siguro sa amin. Si Maria naman ay todo bantay kila Papa para masiguro na ligtas at makakauwi sila sa pagsapit ng bukang liwayway. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwentong binahagi ng papa ko noong bata pa ako. Ito yung karanasan ng papa ko ng mga binata pa sila ng mga panahong yun. Mayroon daw silang nakilala ng kanyang kaibigan na isang magandang babae. Agad naman nila itong nilapitan at tinanong kung ano ang pangalan at taga saan ito. Sinabi naman ng babae ang kanyang pangalan at itago na lang natin siya sa pangalang Maria. Wika niya, nadayo lang daw siya sa lugar ng papa ko. Si Maria ay may taglay na kakaibang kagandahan na hindi maipaliwanag. Kahit sino na makakita sa kanya ay mahuhulog talaga ang loob. Agad namang umalis si Maria at buti na lang ay sinabi nito kung saan siya nakatira. Nakatira pala siya sa isang kabundukan at napadayo lang sa lugar nila papa dahil sa binibenta niyang mga gulay at prutas. Mabilis naman itong naubos kaya maaga itong nakauwi sa kanila. Si Papa naman at ang kanyang kaibigan ay agad na nag-isip ng paraan para mapalapit ang loob nila kay Maria. Ito yung paraan na mabisa noong panahon. Ang pagharana sa isang babae. Kaya wala na silang sinayang na panahon. Agad silang nagpunta sa lugar na sinabi sa kanila ni Maria. Hindi na sila kailangan kumuha pa ng magigitara kasi si Papa ay mahusay ito sa ganitong uri ng instrumento. Walang balak si Papa na ligawan si Maria, kundi ang kanyang kaibigan talaga ang patay na patay sa dalaga. Ang nais lang ni Papa ay maging kaibigan si Maria. Habang naglalakad sila, papunta sa daan, patungo sa bahay nila Maria, ay nakakita sila ng isa ring magandang dilag o dalaga. Sakto rin na patungo ito sa direksyon na sinabi ni Maria. Kaya hindi nagdalawang isip si Papa at ang kanyang kaibigan na sundan ito. Hindi alam nila Papa at ang kanyang kaibigan na kapatid pala ito ni Maria. Kaya laking gulat ng dalaga na makita nila si Papa at ang kasamang kaibigan nito na may dalang gitara. Wika ni Maria kay Papa at sa kaibigan nito. Naku, anong ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba alam na sa pinuntahan niyong ito ay napakadelikado? Lalong-lalo na at magdidilim ng paligid. Wika naman ni Papa kay Maria. Nais lang namin kamustahin ka at ikaw talaga ang sadya namin dito para makilala ka ng gusto. Hindi na nakapagharana sila Papa dahil pinagbawalan sila ni Maria na baka makadistorbo pa daw ito at magbigay ng panganib sa kanila. Pinatuloy sila ng dalaga sa bahay para makasiguro na ligtas sila Papa at ang kaibigan niya. Napansin nila Papa na walang ibang nakatira sa pinuntahan nila, tanging nag-iisa lang ang bahay nila Maria. At ang magulang naman nito ay mabubuting mga tao din. Agad na pinag-utos ng mga magulang nito na ipaghanda ng pagkain sila Papa. Sakto rin na gutom sila dahil malayo-layo rin ang kanilang nilakad para makarating sa bahay nila Maria. Pagkalipas ng ilang minuto, ay dumating na ang pagkain. Mukhang masasarap itong tignan. Pero nang kumain na sila Papa, parang may kakaiba sa pagkain dahil walang asin at ang tinulang manok ay napakatabang. Hindi na nagreklamo si Papa sa inihandang pagkain sa kanila dahil nahihiya ito sa magulang ni Maria. Tiniis na lang ni Papa ang matabang na pagkain, pati ang kaibigan ni Papa ay wala ring magawa kundi maging tikom ang bibig sa pagkain na inihanda sa kanila. Gusto na sana nilang umuwi dahil malalim na ang gabi, pero si Maria ay hindi pumayag na umuwi sila
dahil hindi kakayanin ng konsensya niya kapag may nangyaring masama sa kanila ni Papa. Pinaliwanag ni Maria ang totoo sa kanila na aswang ang kanilang pamilya. Pero hindi yung aswang na kumakain ng laman ng tao, kundi mga karne ng hayop lamang. Kaya pinili nilang manirahan sa bundok para hindi matukso sa laman ng tao. Pero si Maria ay hindi pa ganap na aswang. Wika ni Maria, siya na lang daw at yung isa niyang kapatid ang hindi ganap na aswang sa pamilya nila. Pero sa pagsapit ng ika-18 kaarawan nila ay magiging aswang na sila. Ang kaibigan ni Papa ay sobrang natakot sa ikinuwento ng dalaga sa kanila. Sa sobrang takot ay naihina ito sa pantalon. Si Papa naman ay relax lang. Alam ni Papa na aswang talaga ang pamilya nila dahil sa pagkain na inihanda sa kanila na walang asin. Takot kasi ang mga aswang sa asin kaya walang asin na nilagay sa pagkain. Sa labas naman ng bahay nila Maria ay mayroong kakaiba na parang mayroong mga mababangis na hayop na gustong pasukin ang kanilang bahay. Dahil siguro sa amin. Si Maria naman ay todo bantay kila Papa para masiguro na ligtas at makakauwi sila sa pagsapit ng bukang liwayway. Ilang oras ay may napansin sila na parang may nag-aaway sa labas. Tinanong din ni Papa kung saan nagpunta ang magulang ni Maria. Kanina pa kasi ito umalis at hindi pa nakakabalik. Pero ilang saglit lang ay mayroong kumatok sa pintuan ng kawayan nila Maria. Ang mga magulang pala nila ito at may dala ng mga baboy ramo. Kaya pala maingay kanina sa labas, ang mga magulang pala ni Maria ay nakikipagbuno sa mag-asawang baboy ramo. Huwag kayong matakot mga iho. Ganito talaga dito. Kailangan mong pumatay ng mga hayop para may makain. Ayaw kasi namin kumain ng tao kaya ito na lang ang naisipan namin. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo gagalawin. Ito yung pangako namin sa aming mga anak na hindi kakain ng tao para hindi nila kami tularan. Pagsapit ng bukang liwayway, ay pinapangako namin ng pamilya na aswang na malaya kayong makakaalis. Grabe palang mangako ang isang aswang at tiyak hahanga ka dahil totoo talaga kaysa sa tao. At dito palang naalis ang takot nila at ang kanyang kasamang kaibigan. Akala ni Papa na ang mga aswang ay kwentong barbero lamang, pero totoo pala talaga. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa ang mga mahalagang bilin ni Papa sa akin, na huwag basta-basta magpapadala sa isang magandang babae, na baka sa likod ng kagandahan nito ay mayroong kakaibang tinatago sa sarili. Gaya na lamang sa nangyari sa kanila ng kanyang kaibigan. Mula nang mangyari daw sa kanila yon, ay hindi na nagpakita ulit si Maria sa kanila at yung bahay nila sa kabundukan ay wala na ring taong nakatira.